Lahat ng senador ay naglabas na ng kanilang statements sa Facets Liabilities Network o SALN. Sa ngalan niya ng transparency na siyang hinahanap ngayon ng mga mamamayan sa mga nangunguna sa pamahalaan. Pero ano nga ba ang SALN? At ano ang pinatutunayan sa pagpayag ng isang opisyal ng gobyerno na gawing available ito sa publiko? Sa ilalim ng batas, minamandohan ang lahat ng public officials at maging mga empleyado ng pamahalaan na ideklara ang lahat ng kanilang pag-aari, pagkakautang, kabuang halaga ng ari-arian at financial o business interests. Itinuturing ang SALN na hadlang laban sa katiwalian kaya't sinusumpaan ito ng mga kinaukulan. Bukod sa deklarasyon ng yaman, kabilang din sa impormasyon ng SALN ang pagmamayari ng kanilang mga asawa at hindi kasal na anak, gayon din ang mga kaanak na nasa serbisyo publiko hanggang sa 4th degree of consanguinity. Mapapatunayan nga ba ng SALN kung malinis o hindi ang yaman ng isang public official? Ang deklarasyon ng impormasyon sa SALN ay depende sa katapatan ng isang individual. Kaya malinaw, hindi matitiyak ng dokumentong ito kung hindi galing sa katiwalian ang yaman ng isang opisyal o tauhan ng pamahalaan. Paano ba naitatago ng ilang tiwali ang kanilang yaman sa kanilang SALN? Una, maaaring itago ng isang opisyal ang kaniyang assets o financial interest kung hindi ito idedeklara sa SALN. May ilan na gumagamit ng dummy individuals o korporasyon para patuloy na mapanghawakan ang kanilang illegally acquired assets. May mga taktika din na idinedeklara ang assets ngunit pinabababa ang market value o undervaluing ng real estate. Sa mga nakaraan, ilang opisyal ang nagtatag ng offshore trusts o kumpanya para maitago ang kanilang financial connections. At kung hihigpitan ang access ng publiko sa SALN gaya ng nangyari sa pagitan ng 2020 hanggang 2025, pinahihina nito ang public oversight at nahahadlangan ang pagtukoy sa mga discrepancies. Ang integridad ng isang opisyal ay hindi mapatutunayan ng SALN lamang. Mas mahalagang magpakita sila ng malakas na integridad sa pamamagitan ng voluntaryong pagbubukas ng kanilang SALN sa publiko at mayroong iba na pumipirma pa ng waiver sa bank secrecy law. Kasabihan nga, public office is a public trust. Kaya ang tanong, dapat pa ba natin silang pagtiwalaan? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.